Hi guys! Kumusta po kayo? Omel Cruz po. Welcome back sa aking channel. Sa video na to tayo ay magte-testing ng isang power station. Ito ay gawa ng All Powers. So yan yung kanyang power station. Ganyan yung kanyang itsura. At ito yung kanyang manual. Ito ay isang portable power station. Ito ang model niya R600. Ito ay version 3.3 na. Lithium battery safety use and emergency reminder card. Okay, ito ay para awareness lang na siya ay merong battery at kailangan mong ingatan ng product. Isa sa mga standard na kailangan nilang ilagay for the safety ng mga consumer. Okay? May kasama rin siyang power cable kasi ito ay ichina-charge. Pwede mo siyang i-charge sa kuryente, sa AC. Okay, so yung kanyang power cable. Kasi ito naman actually ito ay isang power bank lang na malaki. Yan. Pero siya, hindi siya basta power bank. Siyempre, power station nga, meron siyang outlet na 4 to 20 para magpaandar ng ating appliances. Meron siyang kabitan ng solar panel. Sa ngayon, siya ay nagcha-charge. Check natin dito. 99% na. Almost 100% na. Nasa 99 na malapit na siyang mapuno. Meron pa siyang 45 watts input. Okay. So, more on details mamaya later sa ating pagre-review nitong power station. Pero disclaimer lang po muna, ito pong power station na to ay hindi ko pagmamay-ari, ano. Ito ay hindi ko rin para i-promote. Ito ay pinadala lang sa akin para gawan ko ng isang honest review. Okay, product testing lang. Ipapakita ko lang kung ano yung kanyang mga kakayanan, paano siya gamitin, ano yung kanyang mga basic features. So, yun lang. Simulan na natin ang ating pagre-review. Nabalitaan nyo naman na mayroong ongoing war between US and sa Middle East. So, nagkaroon ng problema sa ating gas at saka diesel. So, tumataas na sila at po pwedeng maapektuhan yung ating kuryente. So, hindi ko naman sinasabing mag-panic kayo or anything. So, isa sa pinakamaganda paghahanda ay magkaroon ng mga power station sa inyong bahay. Kaya para in case na magkaroon ng brownout, meron kayong emergency backup power. So, ito medyo hindi naman 'to malaki 'no, 600 watts lang 'to. Pero kaya na niya magpaandar ng electric fan, ng television, or mga basic appliances na gamit niyo, yung mga cellphone, yung mga wifi, yan puwede niyong isaksak diyan. Up to 600 watts yung kaya niya. Chineck ko yung link na ipinadala nila sa akin. Ito ay dinala ako sa kanilang website. Siya isang 600 watts na power station, pero yung kanyang battery ay 299 watt hour life PO4 na battery. So meaning kapag sinagal mo yung 600 watts niya ay nasa 299 lang yung kanyang battery. Ibig sabihin kung sagad ay kalahating oras lang aandar to kapag sagad. Pero kung ang gamit mo naman ay mga cellphone lang, mabababa lang yung mga wattage. So matagal mo yun magagamit. Siya ay available sa 15,990. Yan yung model na R600. Pero kung bibili ka ng R600 with solar panel, ayun, may solar panel na 100 watts, ang presyo niya ay around 22,980 pesos. At kung ang solar panel mo naman ay gagamitin ay 200 watts, ang presyo niya ay magiging 29,980. So, yun yung kanyang price. Ito ay gawa siya sa plastic. Okay, meron siyang rubber na takip dito sa kanyang cigarette lighter. Okay, meron siyang power switch para mag-on and off yung display. Meron siyang switch para sa light. So, meron siyang ilaw. Ayan. Okay, mas malakas. Tapos blinking at isa pa para mag-off. Dalawang AC sockets. Meron siyang button switch para sa AC. Pag pindot mo to, gagana itong AC at nag-indicate dito sa display na umaandar yung AC. Tapos, ito naman yung USB Type-C at saka USB Type-A port. Ito yung kanyang switch. Pag pindot mo, yan, tsaka lang gagana, iilaw dito, i-indicate dito na umaandar na itong mga USB ports. At meron din siya sa ibabaw na sa mga sa mga iPhone, supported niya yung wireless charging. Okay, meron siyang 15 watts na output para sa wireless charging mga naka-iPhone diyan, sana all. Okay, so bunutin ko muna yung solar panel dito sa kabilang side. Ay, andyan yung dito sinasaksak yung AC cord. So, ito yung kung i-charge mo siya sa kuryente sa bahay dito. And then, ito naman yung XT60. Ito yung dito kinakabit yung galing sa solar panel. Ito siya. Ayan, dyan yan sinasaksak. Okay. So, meron tayong 100 watts na solar panel sa labas. Ipapakita ko yun
later sa video na to. Meron siyang breaker switch in case na magka-problema, ma-overload or kung ano man, dito magka-cut off yung kanyang power. So mag-shutdown itong system in case na mayroong problema. Meron siyang emergency breaker switch. Okay, so sa likod, wala siyang design sa likod. Dito sa kabilang side, meron siyang exhaust. Okay, daan na ng hangin. Meron siyang built-in fan para in case na umiinit, ito ay umaandar. And then sa ilalim, check natin ilalim. Yan, meron siyang specifications na nakasulat yan. Pwede ninyong mabasa yung kanyang mga technical data. Okay, yun. Okay, ngayon naman, dahil fully charged na siya, ay susubukan natin kung ano-ano yung kaya niyang paandarin. Okay, so ito yung kanyang display. Kalagay ay input, pagka kinabit mo yung solar or ikinabit mo siya sa AC, sa kuryente, dito susulat kung ilang watts yung pumapasok sa kanya. Yan. Dito naman sa ilalim, dito naman yung watts output niya. Dito mo naman mababasa kung gaano kalakas yung lumalabas na power mula sa kanya. So, una nating tetestingin ay, okay, so ito, meron tayong standard na USB at saka Type-C yung dulo. Ito ay pang-charge ng phone. Testing natin kung ano ang mangyari kapag isinaksak natin ang phone. So, wala nangyari. Kailangan mong pindutin itong power ng USB. And then, susulat dito, ayan, nag-charge na siya. Okay, walang naka-indicate na fast charging. Ibig sabihin, standard lang. So, 0 watts. Wala lumalabas. Pero dito naka-indicate na, ayan, mandar na. Nakalagay ay 5 watts output. So, standard lang. Kasi mababa yan. Dito rin nakalagay kung ilang oras aandar. Nakalagay 2 days. 2 days, 2 araw. Ang tagal, Okay, testingin din natin yung C port. Okay, itong USB-C kayang maglabas ng 100 watts output. So, testingin natin. Depende sa kung anong gadget yung i-charge. Itong phone ko hindi naman to umabot ng 100 watts. So, yan, nakalagay, quick charge. So, since 87% na to, hindi na to magre-require ng mataas na charging output. Kasi kung mataas na ganyan, nag-slow charging na yan para maprotektahan yung batteries. Okay, testing tayo na electric fan. Ito yung cord ng electric fan. And then, isasaksak natin sa kanya. Okay, naka-off pa yan dito. Kailangan patayin muna natin itong yung USB dahil hindi naman siya yung ginagamit natin. Ngayon, kailangan natin ngayon, isinwitch ko na yung electric fan sa number 1. So, ito yung power ng AC. Ayan. Okay, so umandar na yung AC. Pero hindi pa naglalabas ng power out. Ayan, umikot na. Ayan. So, itong electric fan ay kumakain siya ng 62 watts output. Ayan. Yung andar niya parang 60. Meron siyang surge, yung unang andar niya mas malakas yung kain. So, unti-unting bumaba. Habang bumibilis yung ikot ng fan, ay bumababa yung wattage. Nakita ko niya parang 64. Ngayon na lang, nasa 61 na kasi nakaandar na siya. Okay, yung mga malalaking mga appliances na electrical, may mga motors, mas malakas ang power surge nun. Kaya minsan, pag in-on nyo yun, ang lakas ng higop nun, pwedeng hindi kayanin ng power station. Try natin sa number 3. Mas malakas. Dati ko ilang output na mangyayari dito. Ayan. Umakyat na siya sa 71. Okay. So, meron siyang konting power surge. Umakyat siya ng 75 watts and then nag-normalize ng 70 watts. Pag naka-number 3 pala tong fan na to ay umabot ng 70 watts. Sabay na natin yung TV. So, maigsi yung cord ko ng TV. Kailangan kong kumuha ng extension. So, umaandar yung fan. Ito yung extension. Sasaksak ko rito para paandarin yung TV. Okay, so pa-power on natin ang TV. Yun. Wala na akong atrasan eh. So na lang, igilid natin to. So ngayon na umaandar na yung TV, ilang watts yung kanyang nakukuha. Siya ay kumakain ng 148 watts sa kanyang output.
Okay, so 98% na lang yung ating power station at ilang oras sa andar to? 1 hour. Ayan o, 1 hours. 1 hours remaining. Ayan, 1 hour. 60 hertz. Okay, so yun yung mga information. So, sa loob ng isang oras, ay ubos ang power. Kasi maliit lang siya. 600 watts nga lang yung... Ibig sabihin, kaya niya mag-output ng 600 watts. Pero yung battery kasi niya ay 300 watts lang. Okay? So, pero at least, kaya niya magpaandar, di ba? Kung pero kung kailangan panoorin na balita or kung ano man, ay pwede ninyo mapanood dyan sa malaking screen ng TV. Kayang paandarin ng power station na ito. Pero most of the time naman hindi naman masyado nang nanonood ng TV mga tao ngayon. Sa cellphone lang naman tayo nanonood eh. So mas matipid 'yon. 'Di ba? Nakalagay kanina, 2 days aandar kapag cellphone. Okay? So stop ko muna. Ngayon ay testingin naman natin yung okay, ito. Testing tayo ng power drill. Kabit natin sa bunutin ko muna. Okay, so saksak natin ang power drill. So observe niyo itong wattage. Okay, ito 1, 2, 3. Ay, patay. Power switch yan. So binuksan ko muna yung inverter. Power. Okay, so maandar na siya. Pindutin natin. Ayun, nag 600 watts. Meron siyang power surge na umabot sa 600 watts. So, napaandar naman ng isang maliit na power station. Yun ang mahalaga ron. Pagka meron kayong emergency na kailangang barinahin, ay magagamit nyo itong power station na ito. Okay, ano pa? Okay, so isinaksak na natin yung ating solar panel dito sa gilid dahil sayang naman yung sikat ng araw sa labas. Sa ngayon, siya ay nag-harvest ng 50 watts mula sa sikat ng araw. Dahil umaandar yung ating electric fan, siya naman ay kumakain ng 68 watts. At least, ang mahalaga rito, during the day na nagcha-charge siya, pwede mo pa rin magamit yung power station. Okay? Mostly, mga power stations naman ngayon ay ganyan na. Kapag hindi pa ganyan yung power station nyo, hindi siya passive, palitan nyo yun, di maganda yun. Okay. So, merong warranty ito no? Alam ko matagal itong warranty nitong usually mga 5 years ang mga battery ngayon, mga Life PO4. Pero tumatagal yan up to 10 years. Iba pa nga, sabi hanggang 15 years. Depende sa paggamit. Kaya nga sinasabi rito kung paano mo siya gagamitin kasi nasa paggamit mo ang ikatatagal ng buhay ng power station. Kahit anong power station pa yan, kahit branded, kapag hindi mo sinunod itong mga sinasabi dito, yung mga safety reminder, bukod sa namimiligrong masunugan ka ng bahay, ay hindi pa tatagal yung buhay ng battery. So, kailangan mong sundin yung mga naka-indicate dyan. Ngayon naman ay punta tayo sa labas para maipakita ko yung solar panel. So, dito sa labas, yan siya. Okay, meron akong dalawang solar panel dito. No? Ito yung solar panel na EcoFlow ko sa dati kong ni-review. And then, ito yung all powers na solar panel. Okay, mas maliit lang siya. Ito kasi yung 100 watts. So, dalawang tiklop lang siya. Yan. Okay, so merong specs dito. May technical data rito. Yan, gusto nyo basahin. Ito ay Solax SE100. Ang output niya ay 100 watts. Open circuit voltage niya ay 24 volts. Okay, so 100 watts. Okay, ito may provided naman na wires. Yan, papunta yan doon sa loob. Ito yung cable niya, itong mataba. Nakasaksak doon sa power station. Maganda tong niya, maganda tong solar panel niya kasi meron siyang meron siyang ganito. Pwede mo siyang i-stand sa likod. Ito yung ganun. Okay, so maganda rin. Kaya lang, pinakamaganda is pahiga kasi yung araw ay ayun talaga siya. So, yun the best. Ngayon naman ay binago ko yung pwesto ng camera at saka nitong UPS. Medyo tinas ko siya para maipakita ko sa inyo na yung TV ay nakakonect dito sa power station at ganun din tong electric fan. So sa ngayon, ayan ay umaandar. Pero connected sa power, nakasaksak sa power. Doon sila kumuha ng kuryente. And then,
Itong power station, hindi na siya nag-charge kasi 100% na siya. So, meron siyang UPS function. Ibig sabihin, kapag binunot ko yung saksak nito, ibig sabihin na halimbawa namatay ang kuryente, wala na siyang supply ng kuryente from Meralco, ay dire-diretso pa rin ang pag-andar yan. Ang magsusupply ng kuryente itong power station. So, yun yung UPS or uninterruptible power supply. Usually, ginagamit sa mga computer. Pero wala tayong computer dito. So, isasample ko lang dito sa TV at saka sa electric fan. So, bubunutin ko na. Okay? So, wala kayong napansin, ano? Itong electric fan, bumaligtad yung ikot ng grill niya nung binunot ko yung power. Pero yung TV, wala kang naramdaman, hindi man lang nag-blink. Diretso rin siya sa pag-andar. Tapos, yan. Ito na ngayon gumagana, so mababawasan na yan. Meron na siyang 132 watts na inilalabas. So, within 1 hour ay mauubusan siya ng battery. Okay? So, sa mga computer, ganun din yung sistema. Sinasaksak nila sa UPS para pag nag-brown out, hindi agad sila mawawalan ng power. May time pa para i-save nila yung kanilang trabaho. Okay, so isasaksak uli natin. Tingnan natin kung may pagbabago. Okay, nakasaksak na siya uli. So, wala akong nakita. Wala akong naramdaman. Kahit ano yun, narinig ko lumagitik yung relay ng power station. Hindi rin siya tumatanggap ng input kasi 100% yung battery niya. Puno eh. Okay, so, yun. Ang isa sa function ng power station na to. Nga pala, sa charging niya, kapag AC ang gamit, ay mabilis siyang mapuno. 1 hour lang. Within 1 hour, kapag low bat na halimbawa, low bat itong power station, pag chinarge mo siya sa AC, within 1 hour, puno na siya. Isa yan sa pinagmamalaki niya. At saka, meron din siyang app. Connected din siya dito. Ayan. Meron siyang All Powers app. Ayan. Nakikita na 100%. At may mga control din dito yan. Halimbawa, papatayin natin yung AC. Ito, no, yung AC. Mamamatay yung TV at saka yung fan. Ayun. So, pwede mo siya makontrol. Tapos yung ilaw, pwede ko rin mapailaw siya rito. Ayan. And then yung DC. Ayan. Tapos may mga ibang settings pa yan. Mga technical, mga login details, mga kung ano. Ayan. Eco mode. May firmware upgrade. So, saan nga ba magandang gamitin ng power station? Halimbawa, sa bahay, kapag wala kayong naka-install na fixed na solar panel sa inyong bubong, pwede itong maging emergency backup power niyon. Kung sakaling mag-brown out, wala kayong ibang source ng kuryente, pwede ninyong magamit itong power station na ganito. Tapos yung ibang application nito, halimbawa, pupunta kayo sa beach or sa isang bundok, magka-camping kayo, pwede nyong madala para meron kayong kuryente doon. Tapos and then may solar. Kung hindi naman mabigat para sa inyo, nadalhin yung solar panel at mag-spend kayo ng ilang araw doon, maganda siyang kuryente. Emergency na kuryente. Ganon din, kung ang lugar ninyo ay wala kayo sa lugar na may linya ng kuryente at wala pa kayong supply, wala pa kayong naka-fix na solar power doon, pwede yung pansamantala ito gamitin. Hindi ko sinasabing permanente kasi ito ay portable. Ito ay pang mabilisan lang, kumbaga emergency lang talaga kapag walang-wala or mabilis na source ng power. Itong portable power station ang isa sa pinaka-mabilis na alternative, no? Pero halimbawa, kung matagalan na, talagang permanenteng doon na kayo titira, may bahay kayo doon, mas maganda na yung malalaking setup. Yung talagang naka-fix nga lang, mahal yung mga ganon system. Pero yun ay recommended for matagal. Itong ganito, hindi ko masasabing gamitin niyo for daily use kasi hindi siya makaka-sustain sa mga halimbawa yung mga rice cooker, mga ganyan, hindi niya kayang paandarin yung masyadong mahina yung output nito. Pero kung mga electric fan lang na maliliit or mga ilaw, yan sa bahay, na kasi mga ilaw mababa lang wattage niyan, at least makaka-andar yan. Magagamit niya yan ng mabilisan. Okay, lalo na to, meron siyang flashlight, ito malaking bagay ito. Okay, anytime pwede mong magamit. No, meron siyang settings para lumakas, meron siyang SOS kung emergency, meron kayong pwede siyang mag-send ng Morse code. Okay, may gumagamit po ba nun? Hindi natin masabi. Pwedeng itanlaw mo yan kung nasa ka sa bundok, pwede mong mag-send ng emergency signals. Okay. So much for that. So maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli.
Namatay. Hindi kaya. Overload.